Nakapunta ka na ba sa pinakamalaking minahan noon sa Negros Oriental? Ito ang CDCP Mining Corporation. May sarili itong pantalan, airport, mga bahay, simbahan at eskwelahan. Pero bakit nga ba natigil ang kanilang pagmimina? Mula Bayawan City, babiyahe tayo papunta sa bayan ng Basay. Ang bayan ng Basay ang pinakahuli na bayan na sakop ng Negros Oriental dahil ang kasunod na bayan nito ay sakop na ng Negros Occidental. Okay, so nandito na tayo sa bayan ng Basay and then nag-travel tayo galing ng Bayawan City. Ito pala yung dating pantalan o seaport ng CDCP Mining Corporation noon dito sa bayan ng Basay. Ito yung office nila dito noon ng CDCP Mining Corporation. So dito daw ay parang may gusali daw ito noon dahil sa katagalan ay medyo nawawala na yung ibang parts o ibang parte nitong building na ito. Galing sa kanilang operation site, may mga malalaking barko doon sa tabi ng dagat tapos ililipat yung mga minimina nila. Itong CDCP Mining Corporation noon ay na-establish ito noong 1970 at napatigil ito or natigil yung kanilang operation noong 1983. So matagal na talaga itong operation nila dito sa bayan ng Basay. Dito makikita natin itong napakalawak na mga walls, makapal at napakalawak na dingding. Kung magtanong kayo kung gaano kalawak itong building na ito, parang isang mall, ganun kalawak ang building na ito noon. So galing dito sa kanilang building, lang metro lang ang layo. Nandun na yung dagat, yung mismong pantalan. So nandito tayo sa gilid ng dagat mismo kung saan malapit lang dito yung building noon. Kita natin itong mga bato. Ito, yan. Ito yung kulay niya, yung mga bato dito. Makikita talaga natin na parang may daan ito noon papunta sa kanilang building. Dito pinupunta yung mga minimina nila galing sa bundok. Ililipat nila doon sa mga barko yung mga minimina nila. Hanggang dito makikita pa rin natin yung mga forma o yung mga semento ng pantalan nila noon. So may natira pa rin mga bakal, pero pansin natin dito na pinutol na yung iba. Napakatibay itong ginawa nilang parang semento, no? Kahit matagal na itong pantalan na ito ay nanatili itong ganda dahil sa ganda ng dagat na makikita natin dito sa gilid. Napakaganda ng kulay, nakaka-attract yung kulay ng dagat dito sa gilid nitong pantalan na ito. Tapos nating napagmasdan ang ganda, tapos nating napuntahan itong kanilang pantalan o seaport ng CDCP Mining, ay puntahan naman natin yung kanilang airport. Napakalaki itong mining corporation na ito dahil may sarili itong airport ay may sarili rin itong simbahan. Tapos papuntahan na rin natin yung kanilang operation site kung saan nila kinukuha yung minimina nila. Si Brother Kevin, siya yung natin ngayon, tour guide natin ngayon dito sa araw na ito. Galing sa bayan ng Basay ay pumunta tayo sa Barangay Maglinaw kung saan dito natin makikita itong dating paliparan o airport nitong CDCP Mining Corporation. Mahaba at malawak ang dating airport. Walang bahay daw noon na nakapaligid sa dating paliparan. Tuwing may pupunta dito na galing sa ibang lugar ay dito naglanding sa airport na ito. Sabi-sabi nila na may mga sikat na artista daw na pupunta dito noon at dito naglanding ang kanilang sinasakyang eroplano. Marami daw mga malalaking gusali dito noon. May sariling park, gymnasium at eskwelahan. Kilala ang dating eskwelahan na ito at hanggang ngayon. Galing sa airport ay pinuntahan na rin natin itong kanilang dating simbahan. Dito daw nagsimba yung ibang nagtatrabaho sa minahan. Hanggang ngayon ay ginagamit ito. Malinis ang paligid at sariwa ang hangin dito. Bago tayo pupunta kung saan sila nagmimina noon, ay tingnan muna natin ang kanilang mga bahay. Dito raw nakatira noon ang mga tao na may malalaking posisyon sa minahan, gaya ng mga engineer. Napansin namin na halos lahat ng mga bahay dito ay pare-pareho ang forma.
May mga nakatira hanggang sa ngayon itong dating bahay ng nasabing minahan. Yung iba naman ay sira na. Ngayon naman ay papunta tayo sa operation site mismo ng miniminahan o ng CDCP Mining Corporation, kung saan nila kinukuha yung mga minimina nila. So pupunta tayo doon sa area, pero medyo nahirapan kami ngayon kasi yun nga, walang daan, no? Hindi namin mahanap yung daan papunta doon sa site. Yung mga motorsiklo natin ay iniwan lang namin doon sa mga kakahuyan. Kailangan namin makahanap ng daan para makaabot kami doon sa kung saan nagmimina itong CDCP. Kasama pa rin natin yung mga malalakas natin na tour guide. Yung mga tour guide namin, napaka-expert nila dahil taga dito sila, ay di nila alam yung daan. Habang naglakad tayo ngayon, ay nakikita natin itong mga malalaking puno o malalaking kahoy ng mangyums. Yung iba ay natumba na, yung iba ay nasunog. Ito yung isa sa mahirap dahil hindi makapasok yung mga motor natin, yung mga kahoy na nakaharang sa daan. Kaya iniwan na lang namin. So mga ilang hakbang na lang siguro, makikita na natin sinasabi nilang open pit o yung area kung saan nagmimina. So malapit na raw tayo dito. First time nating dumaan dito, guys. So paano ngayon? Saan tayo aagi? Ayan, oh. So mula dito makikita na natin itong parang lawa o lake. So yan yung site na miniminahan ng CDCP. So ito yung susubayin natin papunta doon sa area o yung tinatawag nila na open pit. Nagbi-video yung mga kasama natin kahit memory full na sila. Nandito na tayo mga parikoy. Nandito tayo ngayon sa itaas pa rin na bahagi. So kailangan nating bumaba dito. Mula dito makikita natin itong parang lawa. Itong mga lupa parang kulay dilaw na nakatambak sa gilid mismo ng open pit. Ang lupa na daw ito ay galing daw ito sa ilalim mismo. Natabunan ng tubig dahil daw sa nangyari. Itong mga lupa na ito na nandito sa gilid ay galing daw sa loob mismo o yung kinailaliman nitong open pit. So bababa muna tayo at i-explain natin kung ano ang makikita natin doon sa ilalim. Medyo delikado tayo ngayon dito. Kunting ano mo lang, ma-slide ka talaga doon sa ilalim. Ito yung isa nating kasama nandun, no? Mag-ingat tayo. Hinay-hinay na lang tayo sa pagbaba. Kung bakit nagtataka kayo kung walang daan ito na permanente papunta dito doon sa open pit, dahil pabago-bago yung daan dito dahil sa pagguho ng mga lupa tuwing umuulan. Yung kulay ng mga parang bato dito, no? Ito, yan. Ganda nito. Wow! Grabe, overlooking, bro. Ganda ng view. Kita natin itong mga lupa na nandito. May napansin tayong isang maliit na sapa na kulay pula yung tubig. Yung mga bato dito, ito yung kulay ng mga bato dito. Ito. Yan. Gusto sana namin bumaba dun sa ilalim para makita talaga kung nang malapitan itong open pit. Parang hindi kaya sa oras natin, no? Mag-aalas 6 na nung hapon. Nakikita natin itong dalawang bilog. Diyan daw dati nagmimina yung CDCP Mining Corporation. Napakalalim daw itong bilog na yan, para daw yung butas, no? Doon sa ilalim. Tapos meron niyang mga daanan ng mga malalaking heavy equipment kung saan nila minimina itong kinukuha nila sa ilalim. So ganun din dito sa kabila. Yung mga heavy equipment na ginagamit nila doon sa pagmimina ay nandun lang sa ilalim ng butas o yung nakikita natin na yun ng mga bilog. Pero yung minimina talaga nila, hindi naman talaga ginto. Ang minimina nila, ito yung tinatawag na copper. Yung sa mga electrical wire ng mga bahay natin. So yung sa loob ng wire ng mga bahay natin, yan ay copper. Itong nakikita natin ngayon na parang awa o lake ay hindi daw pwede maliguan
medyo maanghang at medyo mapait daw ang lasa nitong tubig na nandito. Dahil daw sa chemical na nandun galing sa ilalim, yung minimina ng mga taga dito noon, nakaspread na doon sa tubig mismo, kaya hindi dapat pwedeng maliguan. Ang CDCP Mining Corporation na nag-operate dito noon ay nagsimula noong 1970 at na-close sila noong 1983. So more than 13 years yung pag-operate nila dito. Ang lugar na ito noon ay parang kagubatan o gubat talaga dahil sa dami ng mga puno o yung kahoy. Nagbago yung forma dahil nga kinuha nila yung galing sa ilalim, nag-operate sila dito at yung mga puno ay nawawala na. Naglipas yung 13 taon ay nakikita natin itong mga puno na nasa paligid. May mga organisasyon na raw na nag-tree planting dito sa area na to. Kaya ngayon ay nakikita natin na parang naibabalik itong ganda nitong open pit. Kahit nasira itong kalikasan na nandito ngayon sa bayan ng Basay, pero babalik ito sa natural niyang ganda at nakakaakit na ganda na makikita sa ating mga mata. Sana na-appreciate nyo yung ganda na pinupuntahan natin ngayon sa araw na ito at nakikita natin dito itong napakagandang tanawin sa bayan ng Basay. We are Kabalagnan Boys at sana isubscribe nyo kami sa aming YouTube channel. Pwede nyo rin kami i-follow sa aming Facebook account, Kabalagnan Boys pa rin. I-message nyo kami kung meron kayong nakikita mga gandang lugar dyan sa inyong bayan o dyan sa inyong lugar na kung saan kayo ngayon. Thank you sa lahat ng nag-follow at nag-subscribe sa ating YouTube channel. More adventures na kagaya nito na ating pupuntahan. Abangan nyo kami sa aming susunod na video. Maraming salamat!